Goku mapapalaban sa pinakamalakas na Celestial Mage. Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ipag-uusapan na natin ang Chapter 15 ng Dragon Ball Hawkeye. Pero bago ko nga ito simulan ay mag-like na nga kayo sa ating video para lagi kayong updated sa mga ganitong klase ng content. At mag-comment na din kayo sa baba para sa mga gusto ng shoutout. Natapos na ang last chapter sa scene kung saan ay ipinakita na nga ni Odiso ang kanyang mukha dito kanda Goku. Dito na nga papasok ang Chapter 15 ng Dragon Ball Hawkeye na pinamagatang Odiso, the Great Mage of Elements. At sa unang panel nga ay ipinakita na nga dito ni Odiso ang mukha niya. Si Goku nga dito ay nagsalita at sinabi nga nito Candelia na umalis na nga daw ang mga ito sa lugar na ito. Salita naman dito ang Kai na kasama nila Goku at sinabi nga nito na Mr. Goku, kung balak mo talagang lumaban sa isang Celestial Mage ay hindi na nga ako makikialam, irespeto ko ang iyong napiling desisyon. At agad nga ditong inakit ng Kai itong si Lia na kailangan na nga daw nilang umalis sa madaling panahon. Pero hindi nga dito sumang-ayon si Lia at sinabi nga nito na isa nga din daw siyang god at hindi nga daw niya iiwan kay Goku ang lahat ng trabaho dito. Ngunit sa point na ito ay agad nang gumamit ng isang teknik itong si Odiso. Sa moment na ito ay naramdaman na nga ni Goku na nalaman na nga ni Odiso ang connection between Kai Ocean at Hakaishin, kaya agad nga nitong sinigawan sila Lia na umalis na nga daw ang mga ito sa madaling panahon. Pero sa hindi inaasahang pangyayari ay inuna na nga ni Odiso itong kasamang Kai nila Goku. Nakaramdam nga ito ng kakaiba sa katawan niya na talagang nagpalungkot dito. Ito nga ay dahan-dahang nagiging isang abo nang makita nga ito nila Goku at Lia ay talagang nagulat nga ang dalawa dito. At nang kakapitan pa nga ni Lia ang kasama nilang Kai ay naging abo na nga lang ito na talagang nagpalungkot dito kay Lia. Salita nga dito si Goku at sinabi nga nito kay Odiso na bakit nga nito ginawa ang bagay na yon, hindi naman daw isang banta ang Kai na kasama niya. Sagot nga dito ni Odiso na lahat nga daw ng kalaban nila ay kailangan niyang tapusin, malakas man ito o mahina. Ngunit sa moment na ito ay mabilis nang sumugod itong si Lia dito kay Odiso, sumigaw naman dito si Goku at balak nga nitong pigilan itong si Lia sa balak nitong gawin. Pero wala pang ilang segundo ay gumamit nga ulit si Odiso ng magic ability nito na talagang nagpahirap dito kay Lia. Sa mga oras na ito ay nakaramdam nga si Lia ng internal bleeding sa katawan niya dahilan kaya nga hindi na ito nakagalaw. Agad nga itong tinulungan ni Goku para nga ilabas itong si Lia sa loob ng volcano na ito, mabilis nang sinira ni Goku ang lugar na ito dahilan kaya nga matagumpay itong nakalabas. Salita nga dito si Goku at sinabi nga nito kay Lia na siya na nga daw ang bahala dito, bagay daw kasi hindi pa ito umalis sa lugar na ito ay maaari nga daw mapatay na din ito, ngayon nga daw na nasa labas na sila ng volcano ay bumalik na nga daw sa dati ang lahat kaya magagawa na nga daw nitong si Lia na makapag-sense ng ki. Kaya mas mabuti nga daw na mag-teleport na ito papunta sa planeta nila. Salita naman dito si Lia at sinabi nito na pinatay nga nitong si Odiso si Kiburo, lahat nga daw ito ay kasalanan niya. Dito nga ay salita itong si Goku at sinabi nito kay Lia na gagawin nga daw niya ang lahat para nga daw pagbayadan ang tao na yun sa ginawa nito kay Kiburo, pangako nga daw yan. Pero para magawa ko ang bagay na yun ay kailangan kong lumaban dito ng mag-isa lang. Dagdag pa dito ni Goku na kailangan na nga daw umalis nitong si Lia, siya na nga daw ang bahala dito, kumanap na nga lang daw ito ng ibang way para makatulong sa magiging laban na ito. Salita naman dito si Lia at sinabi nga nito na sige nga daw, aalis na nga daw siya at papanoodan daw niya ang magiging laban nitong si Goku dito kay Odiso, para nga daw kung magkataon na kailangan nitong si Goku ang tulong niya ay malalaman nga niya agad ito. Mabilis na nga ditong umalis itong si Lia sa lokasyon nitong si Goku. Sa moment na ito ay mabilis na ngang nakapunta si Odiso sa labas ng volcano at balak na nga nitong lumaban dito kay Goku. Salita nga ito at sinabi nito na ngayon nga daw ay dalawa na lang sila sa lugar na ito. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na sagutin mo ang tanong ko, alam mo ba ang connection sa pagitan ng buhay ng isang God of Destruction at sa Supreme Kai, bakit hindi mo pinatay si Lia? Na alam mo naman na iisa lang buhay namin, bakit si Mr. Kiburo pa ang pinatay mo? Kung ginawa mo ang pagpatay dito kay Lia ay mas magiging madali na lang para sa'yo na tapusin ako, sagot nga dito ni Odiso na sa tingin mo gagawin ko ang bagay na yon, ako ay isang God na may mataas na pride, hindi ako gagawa ng ganon klase ng tactic. Ang hindi pagpatay dito kay Lia ay katulad lang din ng hindi ko pagpayag na makuha nyo ang Primordial Beast, gusto kitang makalaban. Sagot nga dito si Goku at sinabi nga nito na bakit nga daw gusto siya nitong makalaban. Salita nga ulit dito si Odiso at sinabi nito na hindi na nga daw niya kailangan sagutin ang mga tanong nito, nandito nga daw siya para makipaglaban hindi ang makipag-usap. Salita nga ulit dito si Goku at sinabi nito na tama nga daw ito, kailangan na nga daw nitong magbayad sa ginawa nito sa kasamahan niya.
Sa kabilang banda naman ay patuloy pa nga din ang laban sa pagitan ni Cooler at Vegeta. Dito nga ay naghahanda na nga ang dalawa ng sobrang lakas na pag-atake para nga tapusin na ang laban sa pagitan nilang dalawa at nirelease na nga ni Vegeta ang malakas na atake niya na tinatawag niyang Final Slash, habang si Cooler naman ay ginamit na nga nito ang kanyang Galactic Devastation. Salita nga dito si Vegeta at sinabi nga nito kay Cooler na noong pangalang daw naririnig na niya ang about dito kay Cooler na tinatawag na Legendary Warrior na kinatatakutan ni Frieza. Habang si Cooler nga ay nagsalita na nga din at sinabi nga nito na si Vegeta na Prince ng Saiyan ang mga lahi na gusto kong mawala. Salita nga ulit si Vegeta at sinabi nga nito na buong buhay nga daw niya ay siya ay palagi nga daw nag-training para nga daw lalo siyang maging malakas, pero kahit nga daw ganun ay nagawa pa nga din daw nitong si Cooler na makasabay sa lakas niya. Salita nga ulit dito si Cooler at sinabi nito na malalakas nga daw talaga ang mga Saiyan kung ikukumpare sa lakas na meron ang kanyang lahi, pero kahit nga daw naging malakas na siya ng 1,000 times ay nagagawa pa nga din daw ng isang Saiyan na makasabay sa kanya. Salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na lagi nga daw niyang tinatanong ang sarili niya kung totoo daw ba ang lakas ng isang Legendary Warrior, pero ngayon nakita ko na totoo pala ang lahat. Salita nga dito si Cooler at sinabi nito na sinabi nga daw sa kanya ni Frieza ang totoong lakas na meron ang mga Saiyan. Noong una ay hindi ako naniniwala pero ngayon ay totoo nga ang lahat ng sinasabi nitong si Frieza. Sagot nga dito ni Vegeta at sinabi nito na lahat ng kalahi mo ay isa sa mga kinamumuhian ko pero kahit na ganon ay talagang namangha ako sa lakas na meron ka Cooler. Salita nga ulit dito si Cooler at sinabi nito na hindi ko man masabi ng malakas pero ngayon nga ay na-recognize ko na ang lakas na meron ang isang Saiyan Pride. Sa moment na nga na ito ay binuhos na nga lahat nila Vegeta at Cooler ang lakas nila sa atake na ito. Sinabi nga dito ni Vegeta na tapusin na natin ang laban Cooler. Sagot naman dito ni Cooler na tapusin na nga daw nila ang laban Vegeta. Ang atake nga ng dalawa dito ay nagresulta ng sobrang lakas na pagsabog. Dito na nga natapos ang chapter na ito. Like and share guys, para sa more videos like this. Comment lang kayo kung gusto nyo ng shoutout sa next video natin. Maraming salamat sa mga mag-like ng ating video.